Becky, Boss FLM, sabi ni Ron Chuzay, first, sabi ni Sinaida Sunga, boss, medyo busy po tayo kasi dami nating hanash. Daming hinahanap na pampiyansa. Ang title natin sa mga buyer ng property ko, first come, first serve. Kanya-kanyang title yan eh. Yan ang title na gusto ko. Bakit ba? Sabi ni Glorious Paradise, miss you idols. Sabi ni Mami Sinaida, guys, let's go. Oo nga, let's go. Diba? Sige Ate Agnes, good night po. Diba? So, ano lang tayo, chill. At, maraming mga bagay-bagay. Huwag na tayong pumatol. Sa mga kadaldalan nila. Tingnan na lang natin. Basta, first come, first serve tayo. First come, first serve. Malago na yung buhok ko. Napakalago. Nasanay tuloy ako magsombrero. Hindi naman ako susombrero eh. Di ba? Nasanay ka na magsombrero. Sabi ni Robert Mahusay sa FLM, shout out kay Amar. Talo sila ngayon sa Aurora. Kasalanan to ni Rafi at Jules. Red Jules, good evening, boss. De Calibre, it looks like we're busy. Food poison, miss you. Ganon. Sabi ni Mark Len Suto, good evening, Sir FLM from Kawasaki, Japan. Uy, si Kada Bear, nagpalipad agad. Norms, ano balita? Buhay ka pa pala, Hanep. Ikaw, nakaabang ka kagad ha, Kada Bear ha, nakaabang ka kagad ha. Busy lang, Kada Bear, daming ginagawa, Marami rin dapat sagutin, tapos marami lang ginagawa. Dinidispose ko yung aking property. Nagdi-dispose ako. Nagdi-dispose pang piyansa. At syempre, kailangan natin ng panggastos. Kaya kailangan dispose muna. Hindi pa amining pang piyansa, ano? Pa-shoutout daw kay Christian Jade Tan, at nagpa-flooding tong si Kari Nalba. Hindi na lang aminin, pang piyansa. Hayag naman ng siya pinaliguan ng kaso. May scandal daw sila food poison sa'yo. Wala na akong pakialam dyan. Basta malaki tarugo ko, ayos na yun. Bito Pakito! Kita niyo yung sagot niya, no? Basta malaki tarugo ko. Diba? Ano na no? Kumbaga, may kumbaga tanggap niya na, kung may lumabas man, tanggap niya na. Kasi siguro alam niya rin sa sarili niya na totoo 'yun. Na meron siyang walker na nabembang doon sa Marinduque. Boss, ito 50, pandagdag piyasa mong 200k. Ganon? No problem. 200k lang pala. Yakang yaka. Yakang yaka daw. Tagal magsalita ni Kulaong Sa kabilang banda, Mami Sinaida, ano yan? Ano natin yan eh? At tawag dyan, pangalan nito? Kritiko natin.
Kritiko natin yan. So kapag ka-kritiko, walang tayo magagawa daw. Kritiko natin yung kritiko. Kararating ko lang at medyo may kinausap lang akong isa sa mga buyer ng property. Isa sa mga property ko. Sana matapos. Paano mo mabebenta yung property kung ang nakapangalan dyan Francis Leo Marcos? Hindi niya na pwedeng gamitin yung mga ID niya na Francis Leo Marcos kasi nga wala nga Francis Leo Marcos Na-acquit siya sa kaso na yung sa anti-alias, pero ibig sabihin na-acquit lang siya dahil mahina lang yung prosecution na para patunayan na etong si Culaong ay ginamit yung Francis Leo Marcos sa pangloloko sa negosyo. Ngayon, napatunayan din na si Culaong ay walang negosyo. Bakit? Kasi nga, wala pong maipakita na negosyo na konektado sa pangalang Francis Leo Marcos. So si Culaong wala po talagang negosyo. Yun ang katotohanan niyan. Walang negosyo ang isang Francis Leo Marcos. Tapos, yun pong kanyang kaso, kahit na na-acquit siya, hindi po napatunayan na siya si Francis Leo Marcos. Kaya nga, 'di ba, yung sinasabi ni Culaong na kailangan pa daw ng court order para makansela ang kanyang PSA birth record. Kakapalan na lang ng mukha 'yon. Bakit? Biruin mo, pina-late register mo lang sa Pixer yung ano na yan, yung birth certificate mo. Tapos ngayon, sasabihin mo na kailangan pa ng court order. Agad-agad nga lang kinansela yan ng PSA di ba? Ang bilis lang kinansela niyan, wala nang court order. Sabi ni Escobar, boss, pa-shout out from Pagudpud, Ilocos Norte. O shout out dyan sa mga taga-Pagudpud. Hindi na ako ganong naglalalive ngayon kasi wala naman na sabi ni Peli Bronner, sir, pa-shout out po kay Ate Ella, Maureen, Jaja Cap, Tess FLM Canada, Mark Martinez, kay Ma'am Sinaida Sunga at Edmundo Saranya. Thank you po, sabi ni Peli Bronner. Ang galing Peli Bronner. Boss, saan location of the property you are selling? Yung isa, dyan sa Miranila Subdivision. Yung isa naman is sa Isabela, sa Lake. Eto. Nabanggit na ni Culaong, nabenta niya na yan, yung sa Miranila na yan. Nabanggit niya na yan noong panahon ng pandemya, na binenta niya yung property niya sa Miranila Subdivision, tapos, yun daw yung pinantulong niya. Ewan ko, meron pa ba ibang property si Culaong dyan sa subdivision na yan? Naku, tignan nyo mga titulo ng lupa nyo dyan. Sa Miranila Subdivision, baka mamaya titulo na yung titulo niya nakapangalan na kay Culaong. Mercedes. Nako ate, baka nga yan yung binebenta ni Culaong yung binebenta kay paring Jad. Nung pina-check may nakatayong mall. Baka yan yung binebenta sa Kawayan. Matagal magsalita dahil naghihintay ng palipad. Pwede nga. Rutian lagmay, makunat na pala yung kalabaw. Agad walang court order, pwede mag-drive, pwede pa rin yung peking FLM gamitin. Walang court order, sa salad meron order.
Eliminator, dispose muna, babawi na lang sa OFW. Pwede nga. Okay, di kaya boss, palabas lang ni Alex Manyakes, tas ni Norms yan? Hindi po. Hindi naman siguro ganyan na ano. Na-expose na eh. Hindi po palabas yan. Kaya nga, di ba ate, nabanggit mo sa akin yun, kay paring Jad, nung ipacheck, yung lupa, may nakatayong mall. Sa Kawayan Isabela yun eh, yung sinabi mo nun. Loko talaga to si Kulaong eh. Ang tagal niyang may kausap oh. Oo, kasi pag in-interview nila ako ron, kung anong tanongin nila, sasagutin ko. Talagang magkakahiyaan na ron. Lalo kay Kayo. Di ba, tatanong si Kayo, o di marami ngayong malalaman ng taong bayan na hindi pa nila nalalaman. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, actually, alam mo yun, kapag ka ang tao ay nakasama ko na, alam mo yun, ayokong magbato ng dumi sa mga taong naging bahagi ng buhay ko. Pero nasa akin lahat ng ebidensya ng lahat ng karumihan nila. Bugok? Pinagsasabi mo? Kaya lang ayoko magbato ng dumi kapag yung tao naging bahagi na ng buhay ko. Putya kung ano-ano nga sinabi mo kay kaya nanay Karen Whitmore. Ang dami mo ring pinagsasasabi sa mga tao na tumulong sa'yo, na kasama mo. Yung sasabihin na kapag tinanong siya ni Kayo, maraming malalaman ng taong bayan na hindi pa nalalaman. Maraming kasinungalingan kang iimbentuhin. Yun lang yun. hindi katotohanan. Kasinungalingan ang iyong mga sasabihin. Kasi, syempre, kaya ka magpapa-interview kay Kayo para itaas mo ang sarili mo. Alam nga namang magpapa-interview ka kay Kayo, tapos, ibabagsak mo yung sarili mo doon. Diba? Katarantaduhan tong na to ni Kulaong. Actually, kunwari magpa-interview talaga si Kulaong kay Kayo, ang mangyayari niyan, itataas ni Kulaong ang kanyang sarili. 'Di ba? Kaya nga yung nabanggit din ni Yulen, Sir Yulen, na sinasabi nga niya, nabibigyan pa ng platform yung mga katulad ni Ate Marbs, ni Kulaong, ganyan, kasi interviewin ni Nico David eh. Sa totoo lang, kung mga katulad lang ni Marbs, para pag magmukha lang din naman siyang engot, okay lang. Pero si Kulaong kasi, iba kasi si Kulaong. Kapag si Kulaong ay kunwari magpunta talaga kay Kayo at magpa-interview kay Kayo, mentor ni yan ni Makagago si Kayo. Tapos i-interviewin niya si Kulaong. Magaling naman si Kayo, kaya lang 'di ba? Paano magmumukhang tanga, engot at marumi pa rin, bulastog pa rin si Kulaong sa interview na yon. Kasi sigurado ako, si Kulaong naman, talagang kaya niya gustong magpa-interview kay Kayo o kay Nico David, para rin talaga itaas ang kanyang sarili. Yun ang nakikita ko. Kuya Navarro, oo si Norman. Pag nagsasalita, kinukumbinsi niya sarili niya saka bolbolan niya. Rutihan yung pataniman ni Kulaong sa New Zealand at bakahan, bibenta na yung ihawan sa Japan, lilipat sa Pinas. Casper, get ready na, Pares is coming soon. Katarantaduhan niya. Si Kayo pa pipiliin niya, naku po, paglalaruan ka lang niyan. Yun nga. Saka ang mangyayari, magkokontrahan sila na magkokontrahan talaga doon. Kasi syempre si Kayo, mentor ni MG yan. Hindi papayag na magmumukhang magaling si Kulaong. Okay, yun nga Ate Ira, kaya pala si Mayo kung pagsalitaan, 'di ba? Ganun-ganun na lang. Sinungaling talaga 'to eh.
Big Mama, busy si kayo, Tito Norms, asikasuhin mo muna mga kaso sa'yo at yung pag-ibig ni Ate Marv sa'yo. Mark Olmond, ibig sabihin niya, yung mga nasa posisyon, pag di siya tinulungan, ilalaglag niya. Kiko Komia, lahat naman ng question ni Kayo kay Kulaong Shurian, puro laban din sa kanya. Kasi sabi niya, wag lang daw tungkol sa kaso. Eliminator, inahabol niya talaga yung interviewin with Kayo kasi may nag-comment na Chuck million views. Yun nga, pwede rin. Rutian, kay Nico David lang yan, papa-interview si Kulaong, kasing kulay ni Kulaong at kasing utak niya si Kulaong. Mark Olmond, yun ang parte ng buhay niya, nasa posisyon. Kay Kuya Navarro, di papa-interview yan si Norm sa dami ng sinabi niya ni isa walang natupad, kumag yan. Pwede rin, pwede rin. Pwede nga rin ganon. Talagang wala. O yan. Pero kapag talagang hindi lumubay, then doon na ako gagawa ng action. Pag hindi tumigil, di sige. Actually, sa totoo lang, nitong 2025 December, ngayon 2026 ko lang, kailan lang, last 2 months ko lang, nung nakita nyo nagbibideo ko, February, March na yun di ba? Na galing ako ng Caloocan, kumuha ako ng bail. Yung bail na kinuha ko, yun ho yung sa ikinaso sa akin ng aking ex-wife. Ako. Ibig sabihin yung kaso namin, fresh pa kasi katatapos ko lang kuhanin ng bail. Nasa akin lahat ng complaint niya, kinlaim niya ron kung ano yung pangalan niya, apelido niya, apelido ko. So, sa totoo lang, nasa akin lahat ng very reason, nasa akin lahat ng dahilan. Para pasabugin yung mga yun, para bigyan siya ng conflict. Pero, hindi ko lang magawa kasi naging bahagi ng buhay ko yung tao kaya hindi ko siya magawa. Pero Tontado kayo, di ba sinasabi mo si Food Genius yan? Yung ex-wife mo. Gago din no? Yan talaga. Nako, Kuya Henry, ito lumalabas yung talent ni Kulaong. Kakasabi mo lang ng mga nakarang araw Sinasabi mo, si Food Genius yung ex mo. Na ngayon ay abogado ni MG. Sasabihin mo, hindi mo kayang pagsalitaan. Si Mayu nga, kung ano-ano nga sinasabi mo kay Mayu. Sinasabi mo na pinakain mo ng ethics. Di ba? Kung ano-anong kababuyan ang sinasabi mo kay Mayu. Kay Kuya Erwin, kung ano-ano sinasabi mo putya, grabe ang ginawang hirap ni Kuya Erwin sa'yo nung nakakulong ka. Si Kuya Erwin ang nagpasaya sa mga supporter mo, tapos hindi mo pinasahuran. Matindi kay Bernard Chong. Si Bernard Chong, binigyan si Kulaong ng napakalaking pera. Tapos ngayon, ang sinasabi pa ni Kulaong, may utang daw sa kanya si Bernard Chong. Kriminal daw si Bernard Chong. Kung ano-ano mga paninira kay Bernard Chong ang sinasabi. Hindi ka nagsasalita ng pangit kapag nakasama mo na. Lahat nga ng, kahit nga pangalan nito. Yung nakasama nito sa pangalan nito kay, meron pa siyang isang nakasama kung pagsalitaan niya din, budol, walang kwenta. Kay Maya, kay Yama. 'Di ba? Kung ano-ano sinasabi kay Yama. Pinagbabantaan pa silang mag-asawa. Yang si Yama din ang isa sa mga mga tumulong sa kanya din 'yan. Malaki din na naging parte ni Yama sa buhay ni Kulaong. Tapos sila Kuya Alpa, si Kuya Nasukir, financial na tulong ang binibigay. Mga OFW, mga FFCI sa iba't ibang lugar.
Ngayon, kung pagsalitaan ni Kulaong, parang walang naitulong sa kanya, ang mga katarantaduhan mo. Ano yun ha? Malaking conflict na sa kanyang sa kanyang profession. Yes. Diba? Pinipilit na nga ako ng mga lawyer ko na sabihin na kung sino siya. Sabi ko nga, kasi hindi naman sila naging masamang tao sa akin eh. Sabihin mo na, eh di ba sabi mo nga si Food Genius yan? Ba't di mo ngayon sabihin na si Food Genius yan? Oh, tanga, may settlement agreement kayo, nakapag-settle ka. Oh, yun pala, nakipag-settle lang pala ate. Oh, sarado na daw po natin sa 100 yung like. Big Mama, opo Kuya G, gusto niya kay Kayo kasi panghi daw si Nico David. Charot. Kay Kuya Henry, another talent of Kulaong. Eliminator kay Nico David, aakit yan. Kalaban ni Boss MG yun. Oh, Miss Mengo, nanay niya nga, pinagmumura niya eh. Clesi Chongson, wow, property talaga ha. Akala mo kung makapagsalita, akala mo si Sara Duterte na may 17 lawyers eh, no? Si Kulaong. Ni isa lang naman ang lawyer. 'Di ba? Matanda pa. Parang hindi na kaya ipagtanggol si Kulaong. Ayun na sinasabi ko. Pero kung talagang ayaw nilang maglubay, may kopya ako ng marriage contract namin. Di ba? Conflict na yun. Ayoko nang gawin. Kasi hindi naman ako masamang tao eh. Papaawa to si Kulaong, nagpaparinig. Pero kung kasal siya kay doon kay ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko. Yung na-interview ni Kulaong na-interview ni MG na asawa ni Kulaong. Marie Chris ba 'yon? Kung kasal siya doon doon sa na-interview ni MG, paano siya magkakaroon ng kopya ng marriage certificate dito sa ex-wife niya na isa? 'Di ba? Paano nangyari 'yun? 2 beses kang kinasal, Kulaong, ayan, di maganda yan, ilabas mo. Para maano ka rin, madali ka din ng yan. Kasi 2 beses siya nagpakasal, kaso yun, di ba? May siya dyan, may tatanggapin siya dyan kaso. Pati nga yung kay Mayu, hindi totoo yung kasal na yun. Kasi, yun po, kasal-kasalan lang yun. Isasama lang din sa pelikula yun. Actually, trap yung yung kasal na yun. Kasi kung pumunta doon si Imelda Marcos, saka si Amy Marcos, nagtagumpay si Kulaong. 'Di ba? Kaya hindi po totoo yung nakasal siya doon. Parang yan, may mali diyan. Kasal siya doon sa una eh. 'Di ba? Oy, Ravenclaw, hello po. Ayan, Ate Ira, oo, Mac, nakapag-settle yan doon sa Bausi case niya. 85K na later on, 60K lang nabigay. Oh, okay. Teka, Mac, di ba kasal siya sa ex-missis niya? Opo. Yon, Christina Caber. Oh, yun. Kasal nga siya doon, Ate Miss Mengo. Bigami yung kalalabasan niyan. Di papayag si Mayo na maging Mangusin apelyido niya. Oo, ganda ng pangalan niya, Mayo Murakami. 2 beses, silbi ng Senomar. Need mo kumuha nun eh. Yun nga, tama. Bigami daw ang kaso niya, kulong siya. Tito Bobinski, may QR code sa ilong yan si Kulaong. Hello everyone. Okay, Big Mama, talaga ba? Di masamang tao, super duper sa over the highest level na masamang tao. Diyan nga magaling si Kulaong magpanggap na mabuting tao.
Kuya G, kung FLM ang ginamit niyang pangalan, naku, lalo nakulong siya. Oo nga. Kuya Navarro, Mayo Marcos, Mangusin, Antonio Pabella Marcos, Monica D, magiging pangalan ng asawa ni Norm sa bilingan. Ba't nasama si Monica? Wala na sa kanya yan, ano, si Monica? Naglaho na rin na parang bula. Hindi naman din kasi tsak napapasahuran ng tama yan. Yung mga yon, kaya nga pumunta kay Kulaong para sumikat at magkaroon din ng sahod. Kay FLM ba yung ginamit niya kay Mayo noong kinasal sila? Opo, FLM po yun noon. Senorman, certificate niya. Hindi Senomar Senorman. So paano po? Ako'y hindi na muna natin ito pagpapatuloy. Bukas na lang ulit. Ako po'y magpapaalam na sa inyo dito sa ating live na ito ha.